taong 2025, kung ito po yung pinaka-blessing sa amin kasi this years po kasi yung trabaho namin medyo tuloy-tuloy kasi po yung dating buyer ng boss namin nakabalik po siya kaya yung trabaho po namin medyo tuloy-tuloy kaya papasalamat po ako sa Panginoon. Pero ang pinapasalamat po namin sa Panginoon yung kalakasan na patuloy na pinakakaloob sa amin. Hindi po kami nagkakasakit kasi kahit may trabaho naman tayo, kung magkakasakit tayo, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng kalakasan, hindi po tayo makakapag-work. Sabi nga sa John 15, kung hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa sa sarili natin. Yung pangalawa po, kaya blessing po yung 2025 kasi this years po namin natapos yung inuhulugan namin na tricycle. Kaya salamat sa tulong ng Panginoon na hindi po kami nagkuhan sa paghulog, natapos po namin ng tuloy-tuloy. Dahil yan lang po sa biyaya ng Diyos. Kaya yung pinakauli po, yung blessing this 2025, sa atin na pong lahat yun, nadagdagan po tayo ng members at biyaya ng Diyos. Di ba yung may bagong nabaptize po tayo this year, 2025. Kaya salamat po rin po ang Panginoon. Saka yung pinaka-importanting blessing, magkakasama pa rin po tayo sa Panginoon ngayong 2025. Sana marami pa tayong taon na patuloy po tayong magsasama-sama para po sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa bawat isa, lalo na po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong isang taong na pag-iingat po sa kalusugan at sa trabaho, sa biyaya po ng Panginoon. Nakakaya naman po ang trabaho at salamat po sa pamilya, lalo pag kila pastor sa kanilang prayer po sa mga kapatiran at sa mga pagsubok po na nagpapalakas po sa amin. Yun lang po. Salamat. Ang aming pong awitin ay siguro mas magandang Tagalog po kasi Tagalog po kasi hindi na dapat paliwanag pa yung mensahe kasi Tagalog na nga po yun. Ito po yung awiting May Lupang Sakdal Ganda. Sa English po, Sweet By and By po. May lupang pagkaganda-ganda na handa sa ating ang Ama at sa daay hintay
Amen. Are you blessed? Amen. Thank you very much sa testimony ng mag-asawa po ito at hindi na tayo papatagal pa at alam natin marami pa tayong testimonies this afternoon. At ang susunod, okay, ay of course, tatanungin natin siya kung ready na ba siya. Okay? Brother Manny, ikaw ba ay ready na? Not yet? Okay, sige. Next agad tayo. Si Sweng nagpaalam na ito. Partner daw siya ni Sister Rederlina. Okay? So, sige. Okay, next. Si Sis Ira. Ready ka na, sis? Yung testimony. Ano po? So, magte-testimony ka or next na lang? Wala rin po ngayong hapon na ang mga Navarro family at yung sa Kagiba and Nakalabidungan Outreach. Sistine, are you there? Okay. Ready ka ngayon mag-testimony? Okay, so hindi rin. Okay. Next tayo, masunod-sunod Sister Melda from Moral Family. Ay, yung ano nyo po. Okay, sige. Okay. Sige po. Okay, so, pasunod-sunod tayo. Sige, dahil yung iba ay mga next na daw, tawagin muna natin sila, dahil sa Sunday ito, wala na to eh. Kaya, tawagin na natin, si Jelly at si Ace. Okay? Jelly Ace. Tawagin na. Okay, sige. At tawagin natin itong dalawa at magbabakasyon na ito next week, kaya para hindi makatakas. Okay, hala kayo, dali. Sige. Alam ko naman yung kakantahin niya, huwag kayo mag-alala. Ay, tanaw. Ini? So, nakakabahan tuloy ako. So, anong testimony mo? Charot lang. Wala talaga tong seminar. So, ang testimony ko ay for almost, wow, naka-English siya. Charot lang. Magpo 4 years na ako dito sa Albay. So, yeah. Yes. For almost 4 years here in Albay, I never thought, wow, naka-English siya. I never thought I'd survive college. Wow, na para bang ano siya, na tapos na siya, di ba pa? So sa gala ko ba namang to, I'm so thankful na buhay pa rin ako ngayon. So I survived this year not because of my own but through Christ in
Hello. So, good afternoon po. So, ang testimony ko po, siguro will cover yung 3 years na journey ko or race sa college life. Since this was the first time na magsasalita po ako here sa unahan and magpapatotoo po sa kabutihan ni Lord for that span of years. So, madami pong nangyari. Last time lang, parang tiga-question ko if kaya ko pa ba mag-continue, if makakaabot ba sa finish line kasi madaming mga nangyari like mga family and personal na mga shortcomings. But look at now, isang SEM na lang po and maririnig na po namin yung graduation march. Char, hindi pa pala sure. So looking back, may mga pagkakataon na parang di na kaya. Tapos many times masabi ko yung word na Lord, habo ko na or Lord, ayaw ko na. But so, context, sinasabi ko yun pag nag-aaral pa, nag-review, or mostly nung nag-thesis. So, yung word na yun at the end is napalitan ng Lord, thank you. Na-amaze pa rin ako for His there and na-feel ko yun through His word and through the people na ginamit niya para makasama ko sa journey na ito. Thank you po, CBC, for being part of that. But one thing for sure is throughout this race, it's never about our strength. Or any form of manifestation. It's about the grace ni Lord that carry us through. So, yun na po. Kakantayin po namin is titled, Yet Not I, But Through Christ in Me.
You're blessed. Amen. Okay. Napaka, isang ano na lang sila, sem na lang sila, no? So, ayan. Grace of God talaga ang pinakano. And yung song nyo ay lately ko lang rin yung pinapakinggan. Kaya at least, alam ko by hearing, no? Kaya, ano tayo doon? Nakuha natin. Okay. Pero, tama yung kanilang awitin. It's all by grace. Kaya, nakailan kayo ang last sem nyo will be itong first quarter ng 2026. Tama? Tama, no? Tapos, ang graduation nyo by April, May, June. Or June. Ganyan. Okay. Kung. Joke lang. Okay, sige. Pero ano yan, ipag-pray natin. Siyempre, gagraduate niya. Okay? So, I think that's all. We have 4 minutes na lang. I-prepare na natin ito para sa ating worship, no? So, for these 4 minutes, tawagin natin si Brother Don para ilid tayo sa isang awitin, Savior like a shepherd lead us. Brother, please. Let's all stand up. Awitin natin ito for the last time. Let's give it our all. Savior like a shepherd lead us. Savior like a shepherd lead us. Ayan. Hymn number 161. 161 sa ating songbook. Hymn number 161 po. Savior like a shepherd lead us. Awitin lamang po natin ang first hanggang fourth stanza. The first verse now, sing, Savior like a shepherd lead us, watch we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare.
from this moment po, dahil kaya Sister Ami umuwi, dahil parang dadalhin si Sister Ellen sa hospital, tayo po itatayo, sumandali, at ipag-pray natin ang kapangyarihan ng Diyos, tulungan siya, na sana hindi ito lumala, kasi alam niyo, babalik na naman sa paghiga, nag-pray tayo na sama-sama tayong sasalubong ng New Year, na wala pong nasa higaan ng hospital. Dalangin natin, Sister Helen, at alalam nyo, mga kamag-anak nyo may sakit, bilang mga priest kayo sa harapan ng Panginoon, as we worship kaninang umaga, alam po tama ang pagsamba natin, ay sabihin natin sa Panginoon ang ating pangangailangan ngayong hapon. Individually, kung sino kilala nyo may karamdaman, pag-pray natin. Let us pray. Kataas-taas ang Diyos ang masalangit, salamat po sa pagkataong ito. Bago kami makamarinig ng mensahe mula sa iyong salita, sa pamagitan ng iyong mensahero, Panginoon, amin pong itinataas sa iyong mga kamay ang aming kapatid, Sister Helen, na sana po ay wag na po siyang magrabe sa kanyang naramdaman, na hindi na siya makarating ng Hospital Bagcos, doon lang po sa kanyang bahay, ay gumaling na po at madala ng gamot na kanyang initial na ininom. Maging namamahal namin sa buhay na iba, patuloy namin sinasama, Sister, ang asawa ni Brother Raymond, Panginoon, na patuloy mo siyang palakasin, at ang iba pang mga may karamdaman, Panginoon, si Ford, ganun ni Panginoon po si Bresuela, at ang iba pang mga kakilala namin mga mahal sa buhay na may karamdaman, patuloy mo silang dalhin sa pagpalakas. Alam namin ikaw ang magaling na doktor na hinihilingan namin, at nangako po kayo na sabi niyo kung anong kailangan namin magsabi, at ito po'y agagayat niyo ibibigay sa pangalan ng Panginoon. Salamat po sa hapong ito. I-bless mo po ang maging mensahero, Panginoon, maging ang salita mo na tumimo sa puso ng bawat isa, at pangunahan mo kaming lumago, at sa darating na bagong taon, Panginoon, alam namin marami pa po kayong dadalhin dito mga kaluluwa upang aming alagaan. Salamat, Panginoon, sa initial na mga kapatid namin, lalo yung mga estudyante na malapit na po magtapos. Salamat po sa pagtulong, at salamat po sa kanilang pagsasaga din, na ang pagsagang ito ay galing sa inyo. Ang mga magulang nila ay maging masaya sa kanilang na-achieve nang dahil po sa iyong bigay na biyaya at grasya, maging po sa aming mga mahal sa buhay din, na makatulong po kami at pangunahan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng pong ito ay pinapasalamat, inadakila po namin kayo sa iyong kasagutan sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At ngayong hapon po, since na patapos na po ang taon, at ang isa sa ating mga preachers ay marami siyang napag-aralan at gusto niya mag-share ng kanyang mga blessing. At ang sabi ko nga ay kung aawitin natin ang count your blessing, name them one by one. Hindi po one by one, ang dami nating blessing sa loob ng 11 months. Okay ba kayo doon? Sinong walang blessing? Di ba? Mula January hanggang ngayon, ang dami nating blessing. Ang inyong lingkod, sa biyaya ng Diyos, maayos, ano po. At kanina, yung si kapatid ay binigyan ako ng panggamot dito kasi medyo nagkaroon ako ng mga rashes at hindi natin alam, may edad na ang inyong lingkod, ay sana ay makatulong, ano po. So, sa ngayong hapon po, para hindi na po natin mapatagalin pa, ang ating kapatid na Raymond ay mag-share, magbabahagi ng kanyang mga blessing na kanyang nakita sa kanilang buhay, na pinagdaanan niya dyan sa pamilya, na nakatira siya doon, wala silang katahimikan, pero may Diyos, may kapayapaan. Narito po ang ating kapatid, Brother Raymond, at ano nawa, mabless tayo sa mga blessing na kanyang natanggap sa Panginoon, at isi-share na ito through sa salita ng Diyos. Praise the Lord, brother. Magandang hapon po sa mga kapatid sa Panginoon. At hindi ko masasabing napakapalad, kundi tayo po ay binayayaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko na totoo po yung salita ng Diyos na in His time, He make all things beautiful. Simula January until pagdating itong huling bahagi ng buwang ito, naniniwala ko maraming nangyari sa buhay niyo eh. Malungkot, problema, sakit, relasyon sa pamilya, magulo. Pero in the long run, habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, He make all things beautiful. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang ng salita ng Diyos.
Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Mark chapter 10. Gusto ko pong makita niyo po ang pag-aaralan natin tungkol sa isang tao na nangangailangan na dumating si Kristo sa buhay niya. Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52. Sundan niyo po sa inyong mga mata at gusto ko pong makita niyo kung ano po yung istorya ng buhay niya. Kung gaano kaganda ang nangyari nung makatagpo niya ang Panginoon. Kung gaano naging nagbago ang buhay niya. In Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52, babasahin ko po sa Tagalog, sundan niyo po sa inyong mga mata. At sila ay nakarating sa Jericho, ang Panginoong Hesus po ito, kasama yung mga disipulo. Habang siya ay palabas ng Jericho, kasama ng kanyang mga disipulo, at isang malaking bilang ng mga tao. Ang dami nakasunod sa Panginoon. Multitude. Daming, pagdating sa Panginoon, marami talagang sumusunod eh. Oo. Pero makikita natin dito, habang palabas ang Panginoon, mayroong isang tao, si Bartimeong bulag. Yan. Anak ni Timeo na nakaupo sa tabi ng lansangan ng bayan na nagpapalimos. Imaginin mo po yung isang sitwasyon na napadaan ka sa isang lugar, mayroong isang taong bulag na nangihingi ng limos. At nang marinig niya na ito ay si Jesus ng Nazaret, siya ay nagsimulang sumigaw at nagsabing, Jesus! Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At marami na nag-utos sa kanya na siya ay dapat manahimik. Yan, sa mga kausap sa kasama ng Panginoong Hesus na sumusunod sa kanya, maraming si kontra. Hoy, manahimik ka! Ang ingay-ingay mo. Oh, sinasaway siya. At marami ang nag-utos sa kanya na siya ay dapat manahimik, dapat siya ay sumigaw pa lalo ng maraming beses. Sumigaw siya, wala akong pakialam sa inyo. Kailangan ko si Kristo. Maaaring ganun ang kanyang katwiran. Sumigaw pa siya ng lalo. Ang sinigaw niya uli, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. In verse 49 po, at si Jesus ay nanatiling nakatayo at pinag-utos niya na siya ay tawagin. At tinawag nila ang bulag na lalaki na sinasabi sa kanya, maging malakas ka. Maging malakas ang loob, tumindig, tinawag kanya. Sinabihan ng mga tinawag siya, pinalapit. At siya na inihagis ang kanyang damit ay tumindig at lumapit kay Jesus. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, ano ba ang nais mong dapat kong gawin sa iyo? Marapit na po matapos ang taon. Ano po ba ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo? Ano ba ang nais mong dapat kong gawin sa iyo? Ang bulag na lalaki ay nagsabi sa kanya, Panginoon, na matanggap ko nawa ang aking paningin. Tandaan niyo po, wala siyang ibang hiningi. Naging specific siya sa Diyos. Anong hiningi niya? Gusto niya ang paningin niya. At si Jesus nagsabi sa kanya, humayo sa iyong daan, ang iyong pananampalataya ay nagawa kang magaling, at pagdaka ay kanyang tinanggap ang kanyang paningin at sumunod kay Jesus sa daan. Pagpalain ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin saglit sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng makapangyarihang anak niyo na si Jesus, at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa aming kalagitnaan sa hapong ito, Diyos. Dalangin ko po, Lord, na itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong harapan. Nawa hindi ang aking sarili ang makita, kundi ang inyong kalooban, Panginoon. Ang mangusap
sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, sa hapong ito na makita namin, Panginoon, kung ano po yung nais niyo po sa buhay namin. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa hapong ito, sa kalayaang marinig, maunawaan ang iyong dakilang kalooban. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po yung salitang ito, labis po akong natuwa sa ginawa ng Diyos. Di ko pa po na-reveal kung ano talaga ang title ng mensahe. Pero mag-share po ako ng isang personal na karanasan. From last year hanggang January, from January until now, ay hindi po kayo sa bawat isa kung ano po ang kalagayan ni Sister Vivian. Hindi po pwedeng hindi nyo napansin o nalaman ang kanyang kalagayan. Kung ano yung dinaanan niya since na tinamaan siya ng stroke. Ilang beses siya na stroke. Pero kung titingnan niyo po ngayon, Sister Vivian, although may konting diferensya, pero sa biyaya ng Diyos, nakita niyo siya, nakatayo, nakalakad. Nung tinamaan po siya ng stroke, nakaiga siya sa bahay, binisita ng mga kapatiran. Isa po na pumapasok sa isipan ko, baka hindi na makatayo, Sister Vivian. Isa na sa pumapasok sa mind ko, na baka pasanin na namin, Sister Vivian. Pero isang bagay lang na pumapasok sa isipan ko, ang Diyos ay mapaghimala. Kaya sa pinag-aralan natin sa hapong ito, ang ibinigay na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin, the miraculous God, ang mapaghimalang Diyos. Sa buhay niyo ba? Naranasan niyo ba ang himalang ginawa ng Diyos sa buhay niyo? From January until now, meron bang ginawang himala ang Diyos sa buhay mo? Kung bakit ka nandito ngayon? Kaya ang mensahe na binigay ng Diyos sa akin, the miraculous God. Ang mapaghimalang Diyos. No. Dahil po, kung titingnan po natin yung pangyayaring ito sa katayuan ni Bartimeus, isa siyang bulag, walang hanap buhay, nagpapalimos sa langsangan. Maaaring sabihin natin, walang pakialam ng mga tao sa kanya. Oo. Titingnan natin yung istorya ng buhay niya. Pinagkaitan siya ng paningin. Pinagkaitan siya ng paningin, kahabag-habag yung katayuan niya. Isang bulag na gustong makakita ng liwanag. Pero maraming tao ngayon, may paningin. Kompleto, walang kapansanan, pero bulag sa katotohanan. Bulag sa katotohanan. Sa kabila ng kapansanan ni Bartimeus, isa lang ang napansin ko. Isa lang ang mayroon siya. Yung salitang pag-asa. Na umaasa siya na darating ang araw o oras sa buhay niya na magbago ang kalagayan sa buhay niya. Kayo ba, mga kapatid? Pinangarap niyo ba na isang araw magbago ang buhay niyo? Pinangarap niyo ba na ang sirang relasyon sa tahanan niyo ay maayos? Pinangarap mo ba na ang buhay mo bilang isang Kristiyano ay maayos sa Panginoon? Umaasa ka ba? Alam po ng Panginoon kung anong kalagayan natin sa relasyon natin sa Diyos. Isa lang po ang nakita ko sa kwento niya. Sa kabila ng kawalan niya, meron siyang isang
nasa isipan niya. Siguro nasa isipan niya. Naniniwala ako na isang araw may magbago sa buhay ko. Mayroong himala na darating sa buhay ko. Bibigyan ko po kayo ng isa pang example. In the book of Acts, chapter 12, verse 1 to 16, kung titingnan niyo po, i-review niyo lang sa bahay niyo. Noong panahon na yun, marami ng disipulong pinatay. At isa sa disipulong pinatay, nung sa book of Acts, chapter 12, si James. Pinatay si James ni Haring Herod. At nung pinatay si James, sunod namang hinuli si Pedro. At si Pedro, nung hinuli si Pedro, ikinulong si Pedro. At nagkagulo ang buong kongregasyon ng Jerusalem Church. Nagkagulo sila. Dahil pinatay na si James. Si Peter na leader natin, hinuli pa, pinakulong pa. At ang ginawa nila, nanalangin sila. Nananalangin sila doon sa bahay na pinagdadausan nila ng gawain. At alam niyo po, naghimala ang Diyos eh. The miraculous experience kay Apostle Peter. Nakalaya si Pedro. Nakalaya siya. Na ang mga mananampalataya nananalangin sa tahanan, doon sa iglesyang pinagdadausan nila. Umuwi si Pedro, kumatok. At nung umuwi si Pedro, binuksan siya ng young girl. Hindi ko masabi niya hindi, young girl. Binuksan! So binuksan ng dalaga, nag-outer siya na. Nandito si Pedro. Sa harap, yung mga nananalangin doon sa loob, hindi naniwala. Hindi sila naniwala kasi si Pedro, si James na pinatay. Si Pedro pa, nakakulong. Kasi alam nila, si Pedro, nakakulong. Pero nung kumatok si Pedro, nung sa dalagita, sabi niya, ang si Apostol Pedro nandito. Sabi ng mga mananampalataya, parang nagdadawat sila eh. Nananalangin sila na maayos yung kalagayan ni Pedro. Kayo ba kapatid? Pinananalangin niyo ba ang pastor natin? Pinananalangin niyo ba ang leader ng church natin? Di ba? Doon sa sitwasyon yun, walang ginawa yung mga believers. They are praying na maging maganda ang katayuan ni Pedro. At the Lord makes miracles. Pero nakalaya si Pedro. Oo, nakalaya si Pedro. Hindi niya alam anong parang bakit nakalaya si Pedro. Tumalun pa siya, umakyat pa siya, o may nagligtas sa kanya. Walang nakalagay sa Biblia na mayroong ginawang ganun. Ang nakalagay sa Biblia, it was a miracle. Nakalabas siya. At alam mo, kaganda ng attitude ng mga mananampalataya. At pray sila. At dapat sana ganun din ang ating attitude, mga kapatid. Ganun ang magiging attitude natin bilang isang Krisyano. Kung may ma-encounter man tayong problema sa loob ng church, sa mga kapatiran, we pray for them. Lalo sa pastor natin, lalo sa leader sa church, pag-pray natin. Then, si Pedro, leader po siya ng Jerusalem Church. Kaya, malaking challenge po yun, na isang halimbawa po, na ang Diyos ay mapaghimala. God is a miracle, mapaghimalang Diyos. Balik tayo doon sa istorya ni Bartimaeus. Alam niyo po, doon sa pangyayari niyo, alam na ako kung siya. Umaga, hapon, nandito siya, hindi siya lumos, hindi siya. Nahingit po ako ng tulong, sabi ko, tabang, ya? At kung marinig niya, in verse 47 po, tingnan niyo po sa Biblia niya. Mark chapter 10, verse 47. And when he heard, narinig niya, hindi niya kilala si Kristo. Hindi niya alam kung anong sura ni Kristo. Gwapo ba yan? Matangkad ba yan? Hindi rin niya friend si Kristo. Walang siya eh. Pero nung marinig niya, when he heard Jesus of Nazareth, alam niyo po, kung mapapansin niyo po dito mga kapatid, anong meron siya?
Yun ang ginamit ng Diyos. Maraming tao kumpleto. When he heard, maraming tao nakakarinig, pero hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming tao may bibig, pero hindi nila kaya bumanggit, magpasalamat, magpuri sa Diyos. Yun lang ang meron siya, pandinig. Yun lang ang meron siya, pasamantala. Yung kanyang bibig. Nung palabas si Jesus, narinig niya, si Jesus, ito na yun. Ito na yun. Baka ito yung kasagutan. Baka ito yung kasagutan na maghimala sa buhay ko. At alam mo, napakaganda po yung sitwasyon eh. Tumaas na Jesus. Narinig lang niya, si Jesus. Jesus Nazareth. Ang ginawa niya, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang first point po na ating pag-aaralan ngayon sa hapon ito, Christ is the source of hope. Si Kristo ang pinagmulan ng pag-asa. Sa buhay ng isang Kristiyano, naisip mo ba na nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, magbago ang buhay mo? Nung ikaw pa ay malayo sa Diyos, naisip mo ba na darating ang araw, magbago ang buhay ko? Diba? Yung narinig niya si Kristo. Narinig lang niya yan, mga kapatid. Hindi niya nakita eh. Hindi nga alam kung saan mo si Kristo, sa kanan, kaliwa. Hindi niya nakita eh. Parang narinig lang niya, when he heard. Di ba? Sumigaw siya. Ha? Dahil baka niya, ito na yung pag-asa ko. Ito na yung panahon na baka magbago yung buhay ko. At sa buhay natin, bilang mananampalataya, maging totoo po tayo sa ating sarili. Ang bawat isa sa atin, we have different struggles in life. Problema sa pamilya, problema sa sarili, problema sa pag-aaral, relasyon sa kapwa, kapatid. Lahat yan. Lalo na yung meron ka po problema sa health. Kaya nag-struggle ka. Diba? Gagaling pa ba ako? Diba? Paulit-ulit na lang yung sakit ko. Diba? Pero, isipin mo nga yun. Isipin mo yung buong buhay ni Bartimeus. Ni minsan, ni katiting. Hindi niya iniisip na magbago ang buhay niya. Isang bagay lang meron sa kanya eh. Isang bagay lang meron sa kanya. Yung salitang hope. Umaasa siya. Kayo ba? Hindi ko alam po ang naman ang puso niyo isipan. Kayo ba umaasa? Na anuman ang sitwasyon mo ngayon, umaasa ka sa Diyos na aayusin natin. Magbabagong taon na po tayo na eh. From January until November 11, buwan ng November, December, maraming nangyari po sa buhay natin. Especially sa kasalukuyang panahon ngayon, ang isa talagang nakikita kong problema. Problema ng magulang sa mga anak. Yan po ang nakikita ko sa mga na-encounter ko sa daan, nakikwentuhan ko. Pero, ang tiwala ka lang kay Kristo. There is hope in Christ. Maaaring ngayon, di kayo makaintindihan ng mga anak mo. Maaaring ngayon, di kayo makaintindihan ng asawa mo. Pero there is hope in Christ. Tiwala ka tayo mga kapatid. Yamang naman na daw salita sa Tagalog na daw kung palad natin si Kristo sa buhay natin. Si Bartimeus,
Wala ka nagsabi sa kanya, "Uy, diyan ka umino. At mamaya nga ako may dadaan diyan si Kristo." Wala ka nagsabi sa kanya. Wala ka nagsabi sa kanya nga, "Uy, Bartimeus, para naman magbago ang buhay mo, diyan ka." Wala. Sa araw-araw ng buhay niya, yung routine ng buhay niya, doon siya nakaupo. Ang ginagawa niya, nanlilinis siya. Para mabuhay. At ang isa po na naging challenge sa akin, na kinatok po ako ng Panginoon, na isang hamak na bulag, kahabag-habag ang tayo. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Tayo ba kaya? Tayo ba kaya mga kapatid? Kumpleto ka! May kakayahan ka! Bukas ang kamay ng Diyos! Lumapit ka sa Panginoon. Si Bartimeus, ulag siya pero pilit niya, gusto niya makalapit sa Diyos eh. Kaya nga kinukuha niya yung atensyon ng Panginoon eh. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pilit niya kinukuha ang atensyon ng Diyos. Ay ano pa kaya kayo? Ano pa kaya tayo, kumpleto tayo sa paningin ng Diyos? Malaya kang lumapit, malaya kang humingi ng tulong sa Diyos. Siya nga, humingi siya ng tulong sa Panginoon eh. Oo. Pero hindi ganun kadali yung kanyang sitwasyon. Hindi ganun kadali. In verse 48 po, tingnan niyo po dyan. In verse 48, gusto ko pong makita niyo yung eksena, yung sitwasyon. Yan. In verse 48 po, at marami ang nagutos sa kanya na siya ay dapat manahimik. Alam nga, sigaw siya. Yung mga sumusunod kay Kristo, mga supporter, kumbaga, sabihin natin, simpleng bagay. Yun ngayon yung mga kontrabida. Yun ngayon yung mga humahadlang. Uy, tumigil ka! Sigaw ka lang, sigaw dyan, kaingay mo eh. Kasi hindi nila nakita yung needs. Hindi nila nakita yung umaasa yung tao na may mangyari sa buhay niya. In verse 48 po, kung babasahin niyo po doon sa English term, and many charged him. Maraming translation kasi yan eh. Mayroong gustong pumigil, mayroong gustong sumaway, mayroong gustong patigilin siya. Pero isang bagay lang po ang nakita ko doon. Was po ang isang tao gustong lumapit sa Diyos, marami pong hadlang. Marami pong hadlang. Very bad. Napaka-bad. Ang bad yung mga tao. Hindi nakita na katayuan ni Bartimeus. Nahingi siya ng habag ng Panginoon. Anak ni David, mabag ka sa akin. Ginagawa ng tao. Sinasaway siya. Very bad yung tao. Uy, tumigil ka! Manahimik ka! Huwag kang pasaway! Nag-iingay ka lang rito. Very bad! Yung attitude ng mga tao. Sabi maawa sila kay Bartimeus. Bad na yun. Binigyan ako ng discernment ng Panginoon. Yung bad na word, binigyan niya ng acronym yun. Yeah. And when it charged him, alam niyo, pag malapit ka sa Panginoon, maraming barriers, maraming bakit, maraming nakahadlang. Pag lumapit ka sa Panginoon, makikita mo na minsan ang barriers ay yung nakasanayan natin sa pamilya. Bakit? Una, yung tradisyon. Yung tradisyon ng pamilya natin yan. Pabiblia ka, bawal yan sa atin. Yan. Ano pa? Religion. Dito ka na pinanganak. Ba't ka lilipat ka pa diyan? That is one of the barrier. Yeah. Ano pa? Loved ones. Ay, ikaw ay lumipat ng ibang relihiyon. Itatakwil ka na ng pamilya. One of the barriers. Mga barriers po yan. Ano pa? Kailangan may palabra di honor ka sa pamilya mo. Yung bad na word, binigyan tayo ng Panginoon ng atin. Habang lumalapit siya sa Panginoon, mahanap mo yung pigil eh. Ganun din sa buhay Kristyano, habang nalapit ka sa Panginoon, mayroong barrier, mayroong barricade. Ano pa? Next letter, yung A, salitang bad.
attitude. Ano ugali natin sa harapan ng Diyos? Ha? Isang bagay na hindi, ang tao gusto lumapit sa Diyos, hindi siya makalapit eh. Bakit? Nakikita niya yung kanyang attitude. Nakikita niya yung kanyang nakasanayan. Hindi niya maalis-alis, sugal, inom, lahat ng klaseng bisyo. Yung mga bagay na nakasanayan niya. Minsan yun ang nagiging hadlang eh. Kaya hindi tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon. Kaya yung tao hindi nakakapagpatuloy sa Panginoon. Yan po ang realidad, yan po ang hindrances ng mga tao. Kaya hindi sila nakakapagpatuloy sa Panginoon eh. Kasi nakikita nila ang sarili nila. Hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. At yung last na letter, D, yan naman yung distraction and criticism. Napunta ka nga sa simbahan. Lumpas ka sa langit. Yan ang, lagi ko narinig mo sa biyanan ko. Lagi akong kinikriticize. Malapon ka na dyan sa simbahan, bakit lumpas ka sa langit? Ha? Magsimba ka para magbago ang sarili mo, buhay mo. Pero pag nakapangula ka sa kapitbahay, wagas. Pag nakapanira ka ng kapitbahay, wagas. Di ba? Ano pa? Di ba? Babasa ka ng Biblia. Pero inaaway mo yung kapatid mo. Inaaway mo yung magulang mo. Di ba? Wagas. Ha? Ang next point po na pag-aaralan natin, Christ is the source of strength. Habang pinipigilan si Bartimeus ng mga tao, nagpupusili siya na mapansin ni Kristo. Alam mo na pa sa ugali natin bilang sa mga Kristyano, mga kapatid, na habang tayo ay maraming hadlang sa buhay Kristyano natin, humingi tayo ng lakas sa Diyos na magpatuloy tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa Diyos na Lord, huwag niyo pong hayaan na itong mga hadlang na ito, mga barikada ito, mga ugali hindi maganda sa buhay ko, mga criticism sa buhay ko, na ito ang magiging hadlang, Panginoon, na hindi ako makapagpatuloy sa iyo. The Lord is the source of strength. Pag pinayos, hindi pigilan siya, lalo siyang napapusige. Lalo siyang napapusige na mapansin siya ng Panginoon. Unang point po natin, the Lord is the source of hope. May pag-asa sa Diyos. Palawa, the Lord is the source of strength. Lilipas na naman mga kapatid, isang taon naman. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Na, sa loob na isang taon, yung sinabi nga ni Pablo, in Philippians chapter 4 verse 13, di ba? Ano sinabi ni Pablo? Diba? Nakita niyo po sa Biblia niyo, gusto ko pong makita niyo sa Biblia niyo. In spite of madami siyang naranasan sa buhay niya, I can do all things through Christ, which is strengthening me. Kaya mo niyang gawin ang lahat ng bagay. At kaya niyo gawin lahat ng bagay. Dahil kay Kristo, nagpapalakas sa inyo. I can do all things through Christ, which is strengthening me. Alam mo, hindi mo ka napansin, mga kapatid. Patapos na isang taon, nakasurvive ka. Hindi sa sarili mong kakayahan. Hindi sa sarili mong kaalaman. Kundi, yung binigay na kalakasan ng Diyos, kaya ka nagpapatuloy sa Panginoon. The Lord is the source of strength. Alam mo, nakakatuwa yung buhay ni Bartimeus na kabila ng kanyang kalagayan, meron siyang attitude na ganito. Una, meron siyang umaasa siya sa Panginoon. Dahil naniniwala siya sa Panginoon ang pag-asa. Pangalawa, naniniwala siya na sa pamamagitan ng Kristong ito,
magkakaroon ako ng kalakasan, strength. Pero, merong requirements ang Diyos. Merong requirements ang Diyos. Bago niya ibinigay kay Bartimeus yung mga bagay na yan. Bago mangyari yung himala sa buhay ni Bartimeus. Kaya ang mensahe ng Panginoon ngayon, the miraculous God, ang mapaghimalang Diyos. Paano nagkaroon ng himala ang buhay ni Bartimeus? Kung titingnan mo. Pero may requirement ang Diyos sa atin. Kayo po. Kayo po. Hindi ko po alam kung isipan ng puso niyo ngayon. Bago man kayo tugunin ng Panginoon, tingnan niyo po kung anong ginawa ni Bartimeus sa verse 50. Tingnan niyo po, verse 50. Tingnan niyo po mga kapatid. Mark chapter 10, verse 50. Nung ipinatawag siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Bartimeus, maging malakas ang loob, tumindig, tinatawag kanya. Sinabihan si Bartimeus ng mga kasama ng Panginoon, "Hoy, tumindig ka," tinatawag kanya. Tinatawag kanya. Pero sa verse 50, tingnan po anong ginawa niya. Nung marinig niya na gano'n ang sinabi ng mga kasama ng Panginoon, anong ginawa niya? At siya na inihagis ang kanyang damit, ay tumindig at lumapit kay Kristo. Casting away His garments. Alam mo mga kapatid, hindi ka pwedeng magsunod sa Panginoon kung may dala-dala ka pa hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung anong dala-dala yung tinatago niya. Tanging ang Panginoon po ang nakakaalam. Na matagal niya yung dala-dala yung backpack niya, kalagay mo backpack o ransa. Matagal niya yung dala-dala. Nandun lahat yun. Kamisan niya, o ano bang bagay na dala-dala niya. Nakaupo siya sa tabi. Nung sinabihan siya na tinatawag kaya tumindig ka. Ano ang unang ginawa niya? Hindi naman siya. Hindi niya sinabi niya, "Siya magpapakit Panginoon." Hindi. Pinaba niya yung dala-dala niya. Amen. Kasi sagabal sa kanya yung Yeah. paglapit niya sa Panginoon. Para makita nyo kung mga dala-dala nyo na naging sagabal, kaya hindi nakakalapit sa Diyos, ibaba mo yan, kapatid. Amen. Ibaba mo yan. Isuko mo yan. Ibaba mo yan. Dahil hindi ka makakatayo hanggat dala-dala mo yan. Sipin mo nga yun. Bigla niya ibinaba. Buong buhay niya doon umiikot sa dala-dala niya. Kasi maaaring lagayan ng pagkain yun. Lagayan ng bako niya. Lagayan ng damit niya. Bihisan niya. O ang importanteng bagay, meron siya. Pero nung tinawag siya, kinuha niya without any question. That's right. Kaya dapat ganun po tayo mga kapatid. Bitawan natin. Kung anong mahalagang bagay meron tayo. Na ito po ay naging hadlan para hindi tayo tumayo at lumapit sa Panginoon. Bagong taon na po mga kapatid. Magbabagong taon na, panabagong buhay Kristyano. Kano man ang mayroon kang dala-dala, ibaba niyo po yan. Bukas po ang palad ng Panginoon, tanggapin ka. Bukas ang palad ng Diyos na tanggapin tayo. Dahil hindi ka makakatayo ng ayos para lumapit sa Panginoon kung ito ay dala-dala mo pa. Dala-dala mo pa. Hindi ko alam kung ano po ang dala-dala niyo ngayon. Kita po yan ng Panginoon. At si Bartimeus, kita rin ng Panginoon kung ano yung dala-dala niya. Pero dahil sa masidhing pag-asa na inaasahan ni Bartimeus, walang kwenta yung dala-dala niya, iniiwan niya, binaba niya.
Dahil gusto niya may mabago sa buhay niya. Nais ba kayo may mabago sa buhay niyo sa darating na 2026? Napakaganda po yung kwento ng buhay niya eh. At alam niyo po, yung sa verse 51, sinabi ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Darating ng 2026, tanongin po tayo ng Panginoon personal. Anak, ano po ang gusto mong gawin ko sa iyo sa darating na 2026? Kayo po nakakaalam yan. Kayo po nakakasaliksik ng puso niyo. Kung ano ang gusto niyong gawin ng Diyos sa buhay niyo. Napakaganda po yung response ng Panginoon. Nung nakadaw itong palad niya, lumapit siya sa Panginoon. Sinabihan siya ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Napakaganda po ang sagot ni Bartimaeus. Specific yung sagot niya eh. Specific, Lord, gusto ko pong magkaroon ng paningin. At ganoon din po sa buhay Kristyano natin, mga kapatid. Marami tayong pinapanalangin, pero dapat specific ka kung ano yung personal na kailangan maayos sa buhay mo. Specific po tayo. The miraculous God. At pinakita nung madawat kong palad ni Bartimaeus ang Panginoon. Doon naghayag ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakita si Bartimaeus. At ganoon din sa buhay Kristyano. Alam niyo po dito, kung makikita niyo po in verse 52, yung last points po natin na pag-aaralan, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. Alam niyo po, sa buong buhay ni Bartimaeus, na makulog, sa buong buhay niya, Naya, hindi niya maisip kung anong mangyari sa kanya sa kinabukasan. Marami siyang struggle sa buhay niya. Lahat yun nagkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, pag na kay Kristo tayo, the last points po na binigay ng Diyos sa atin. In verse 52 po, Christ is the source of peace. Kapayapaan. Kahit anong dami po ng pera mo, kung wala kang kapayapaan, walang kwenta po yan. Kahit sabihin mo na matalino ka, kung may karamdaman ka, wala nang kwenta yan. Kasi wala kang kapayapaan. Kahit sabihin mo, kilala ka sa lipunan, pero kung wala kang kapayapaan, wala rin sa isa lahat na yan. Alam niyo po, nung binigay ng Diyos yung himala kay Bartimaeus, binigay yung paningin niya sa kanya. Alam mo, napakaganda po yung sunod na eksena. Nakakita siya at sumunod siya sa Panginoon. Nagkaroon siya ng peace of mind. Lord, nakita niya yung pagbabago sa buhay niya. Nakakita ako, pero sa buong buhay niya. Wala naman kasi nakalagay dito kung ilang taon na si Bartimaeus eh. Wala po. Wala nakalagay dito. Pero, I believe na si Bartimaeus ay nasa matured na sitwasyon. Unang points po natin, God is the source of hope. Pag tayo mo wala ng pag-asa mga kapatid, matatapos ng taon. We're still hoping na maraming mangyayari sa buhay natin. We're still hoping na lahat ng sirang relasyon maaayos ng Diyos. We're still hoping na yung karamdaman mo, pagagalingin ka ng Diyos. May hope sa Panginoon. Pangalawa, humingi tayo ng strength sa Panginoon. Christ is the source of strength. Humingi ka ng strength na magpatuloy ka sa Panginoon. Patuloy tayo sa Panginoon. Hindi natin sarili na kaya. Kundi, sabag at biyaya ng Diyos.
Nahabag na ang Panginoon. Di ba? Makita mo sa eksena. Yung sinisigaw ni Bartimeo, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaya sa ibang hiningi yung habag ng Diyos. At yung muli po, Christ is the source of peace. Kapayapaan. Napakasarap po yung natutulog ka sa gabi. Na wala ka nang iniisip na baka may papasok sa bahay mo, sasaksakin ka. Yeah. Mas masarap yung natutulog ka sa gabi na wala kang kaaway. Masarap yung natutulog ka sa gabi, wala kang babato sa bahay mo. Diba? Because Christ is the source of peace. Kapayapaan. Kaya misahe po ng Panginoon sa hapon ito. Nawa ay pag-aralan muli yung misahe sa inyong bahay, yung buhay ni Bartimeo. Ang misahe ng Panginoon, God is the miraculous God. Ang Diyos ay mapaghimalang Diyos dahil siya yung nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos ay mapaghimalang Diyos dahil siya yung nagbibigay ng kalakasan. At ang Diyos ay mapaghimalang Diyos dahil siya yung nagbibigay ng kapayapaan. Pastor? Thank you, brother. Short and powerful. Magbabagong taon ng mga kapatid. Dami nating prayer ngayon na ginagawa. Ayon sa kanya sa binanggit sa kwento ng tata ng lalaki nito. The same with us. Dati rin doon, hindi natin kilala ang Panginoon. Bilang tayo, hindi natin naintindihan. Ayaw ko pa nga doon mag-aatin. December. Pero alam nyo, pagdating sa taong ito si Bartimeus, totoo yun. Nung nakita niya ang biyaya ng pagliligtas, nagkaroon tayo ng pag-asa. Lahat tayo. Itong mga may pinagpipray tayo sa bawat isang project ninyo, ano bang nais ninyo, pagdating sa future, may pag-asa ang Panginoon. There is hope. Kasi ang Panginoon ng pag-asa eh. Kaya dito po ang pangalawa na nakita natin na pagkana, napakasort pero powerful mga kapatid, ay siya ang source ng isang. Kung tayo, hindi natin kakayanin yun eh. The same with yung mayaman at Lazarus, yung sa kay mayaman at Lazarus, inilagay siya ng kanyang mga kababayan doon sa lugar, sa gate ng mayaman. Wala siyang kakayahan eh. The same with Bartimeus, wala siyang kakayahan kasi wala siyang nakikita. Yung mga tao sa paligid, ang naging guide niya na doon siya sa tabi, naghihintay. Naghihintay tayo ng bagong taon, ano ang papagawa? Okay? Ano ang magagawa? Kaya dito, ang tanong ng Panginoon sa kanya, anong magagawa ko sa iyo? Anong gagawin ko sa inyo? Marami po akong prayer mga kapatid. At dito ay na-bless ako. Bakit? Ang prayer ko, hindi lang yung kasulinahan ng aming Bible study. Sana, bago magbalipat ang taon, makakilala tayo ng isang family na mayroon po tayong magagawa ang Panginoon sa buhay natin. Like Bartimeus, mga kapatid. Dati nila nakikita ito eh. Wala siya nakikita kasi nga bulag siya eh, Lord. Dahil ikaw ang pag-asa, ikaw ang source. Sana, Panginoon, bigyan niyo ako ng kapayapaan na ganito bago maglipat ang taon, bago maubos ang lakas natin, bago maubos kung anong mayroong binigay sa atin ng Panginoon, magamit tayo sa kaunting panahon para sa gawain ng Diyos. Kung bakit yung worship kanina napaganda, mahalaga yun eh. Bakit? Hindi tayo nag-create ng Diyos na kaya natin pasalubin sa ating mga palad. Because He is the source, He is the God of miracles na maraming gagawin sa buhay natin. Hindi natin alam, but dito po, bago tayo mag-pray, tayo nasa tayo lahat. Ang paganda rito, okay? Pwedeng yung narinig ang misahe ito kay Bartimeus. Bartimeus nung marinig niya at sinabihan, tinatawag ka ng Panginoon. Hindi pa ninyo sa inyong buhay personal pagbabasa ng inyong Bible, wala pa kayong nararamdaman na sabi ng Panginoon, ito ang gawin mo habang lumalabog ka dyan simbahan niya. Ito ang pupatunguhan ng buhay mo habang patanda na ang pastor nyo dyan. Ito ang magagawa mo dyan. Yung mga old na dala-dala natin, mga baggage, tinapon yun ni Bartimeus, hindi niya kailangan yun. Bakit? Nakakasagabal yun. Pagpalit ng bagong taon, ganun pa rin ang buhay mo, ganun pa rin ang utak mo, ganun pa rin ang puso mo, mainggitin ka, magagalitin ka at lahat. Hindi mag-aasiso ang buhay natin kahit ilang taon kang pagbigyan ng Panginoon. But dito po, sa gospel dito, ay sabi ng ating kapatid,
na ang Panginoon ang source ng kapayapaan. Payapa tayo habang ating hinihingi ang kalooban ng Diyos bago magbagong taon. And by Sunday ng hapon, mayroon tayo Lord's Supper, diba? Alam natin, hingi na natin ang tawad. At once na inyo na po itong hihingi ng tawad, itapon nyo na po doon sa likod ng chapel. Pakandaan nyo sa Panginoon. Huwag nyo nang balikan. Huwag nyo nang balikan yung mga angry, yung mga jealousy, at kung ano-ano, mga hatred sa puso, mga kabigatan po, mga malis po ito. At dito natin makita ng Panginoon, bibigyan ka ng kapayapaan. Pag nasunod mo ang sinabi niya, come unto me, all that are heavy laden, and I will give you rest. May kapayapaan tayo dahil tahimik tayo, natutulog tayo, yung gusto mong makarinig ng salita ng Diyos, na ba yung study mo? Yung sabihin mo ng kaligtasan, that is peace. Bakit? Pag yan ay nakakilala sa Panginoon, kasama natin siya sa kabila. Let us pray. Nagaling mo salamat, Panginoon, sa ako ito na napakaisip, pero napakalinaw at napaganda na mensahe na kung paano patulad namin si Bartimeus ng araw, di pa rin namin nakikita ang kalooban mo sa aming buhay. Pero yung Panginoon, na nakita namin muli, na-review kami sa buhay ni Bartimeus bago man lang maglipat ng taon, Panginoon. Marami kaming tatanggalin na naging manner namin, naging pag-uugali namin, at hindi namin naging priority ang buhay na binili mo na para sa iyo, para mag-worship sa iyo. Ang buhay na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon, hindi para sa aming sarili. At nawa, Panginoon, hindi ito magdala ng mga baggages, mga kasalanan, mga kamalian, at kung ano-ano pa, kundi magkaroon ito ng kapayapaan para yung aming mga kaibigan na mga hindi pa nakakilala sa iyo makakilala at makaalam ng langit ng papatunguhan. Sana pang gamitin niyo po kami. Ang sabi niyo po, yung kay Bartimeus, ano ang gagawin ko sa iyo doon? Bigyan niyo kami ng puso na mahabagin sa mga kaluluwa na nanapapahamak araw-araw. Bago tayo mag-pray, sino po magsasabi, Lord, bago man lang maglipat o sa pagsimula ng bagong taon, bigyan niyo po ako ng kaluluwa na matuturuan siya ng kaligtasan, maibalik sa iyo, at pag bumanambalik ang taong ito, ang lahat ng anghel sa langit ay nagkakasaya dahil sa isang makasalanan na nambalik sa Panginoon. Ang tanong ng Panginoon kay Bartimeus, ano ang gagawin ko sa iyo, Lord? Make me a blessing. Magdala namin ang kaluluwa sa ibanan. Lagay lang Diyos, salamat po sa akong ito. Nakikita niyo po ang puso ng bawat isa na na-challenge kami sa buhay ni Bartimeus, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa bago man lang o paglipat ng taon. Wala na kami mga extra baggages sa aming buhay na matagal niya pinaalis, pero parang mahal na mahal namin. Lord, maitapon namin ito para masunod namin ang kalooban mo, para yung aming kahilingan, Panginoon, na makapagdala kami ng kaluluwa sa iyong paanan. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Gamitin mo ang aming bibig. Sapagkat, paano kung walang magpapasuno, paano kung walang sasalita? Paano nila maririnig ang gospel kung hindi kami magpapasunod sa sinasabi ng Panginoon? Salamat po na ikaw ang maghimalang Diyos, ikaw ang source, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan, ikaw ang aming kalakasan. Naniniwala kami, Panginoon, na kami po ay nasa inyo. Christ is the hope of glory. Kasama namin. Ayon ang Panginoon, gamitin niyo po kami sa taong ito. At sa susunod pang taon, sa pangalan ni Jesus.